type of dam. Itong gravity dam, ito yung type ng dam that is using its own weight, okay? Para ma-resist yung tubig. So, ginagamit niya yung sarili niyang bigat, yung sarili niyang mass para yung sliding or yung horizontal force brought about, yung hydrostatic force brought about by the water is ma-resist niya. Eh, alam naman natin that if you have a dam, like this one, may water dyan, hindi may hydrostatic force si water. And yung ating dam, especially yung gravity, yung own weight niya, diba? Yun yung pinapang-pigil niya. Paano? Using yung friction. So we know that sa mga surface natin, particularly sa soil, kasi rough yan, so may friction dyan. Saan si friction? E di horizontally. Reaction yan nung kung ano man yung tinutulak or tumutulak sa ating object. And this friction, we know that this is nakadepende kay weight. Pagtaas ng weight, pagtaas ng effect or maximum of static friction or limiting friction na kayang dalhin ng ating object. Okay, that's just yun si gravity dams. Okay, simple lang siya i-design. Kadalasan gawa to sa concrete or sa masonry, talagang itinambak lang siya. And most of the time, mas malapad yung nasa ilalim. Okay, that's no-brainer na yun for us kasi alam natin that water is, or yung pressure ng tubig, mas mataas sa lower elevations, sa mas baba, kumpara doon sa bandang taas. Okay, wait lang. Okay? Now, next natin si arc dams. Introduce na natin yung mga ibang types. Arc. So as the name suggests, this one looks like an arc. Unlike gravity dams that relies on its own weight, si arc, ginagamit niya or tinitake advantage niya yung kanyang shape, yung pagiging arc ng shape niya. May nanakay. Naka-arc. Diba? We know, o kung hindi pa alam, characteristic na ng arc, if we have a force na naka-apply dyan sa arc natin, syempre, ihaharap po talaga yung na-curve dun sa tubig para ma-maximize mo yung capability or capacity ng arc natin. So yung force niyan, ita-transfer niya papuntang base or sa case na to, kung ano man yung gilid, ano man yung nasa gilid ng ating dam. Kadalasan ginagamit to sa mga canyons, yung mga natatarik yung gilid, o kung may tinatapos sila sa bundok, tapos doon nila sinisingit yung arc natin. And then yung force na yon, ita-transfer niya sa gilid. Okay, if you search ng mga arc dams, you'll notice na karamihan nito nilalagay sa mga canyons. Okay? So unlike kasi ng gravity dams, mayroong minsan may constraint tayo ng space. And yes, although mas mahirap ng konti i-design tong arc, mas makakatipid ka naman sa terms of materials. And yes, elegant din siyang tingnan kasi ang astig di kapag naka-arc. Okay. Next is yung tinatawag mong embankment dam. Embankment dam. Si embankment dam, siya naman, is primarily made of soil. Okay? Unlike nung gravity dams or arc dam na kadalasan concrete with steels. Ito embankment, ano lang to? Kadalasan soil.
ginagamit na yung shear volume ng mga lupa o kung anong parambak dyan na pinaglalagay sa embankment dams. And unlike gravity, minsan mas maliit ay yung size. Ay kasi nga, tinambak mo lang yung lupa doon. And that's embankment dam. Minsan naman, pwede rin, ang hino-hold back niyan, mga lupa itself. Ay, pero sa geotech na yun, hayaan na natin yun. Next, 4. Buttress. Ano yan? Ay, buttress dams. And, so, madalang ako makakita nito, pero pag may ang buttress dam, parang ganito yan, eh, parang may flat siya, pero paano yung i-resist si water? Maglalagay sila ng mga support sa likod. Okay? Kadalasan, shaped like a triangle. Tapos si-series mo yan, nakagano'n. Tapos lalagay mo na gano'n. And parang itong triangle dito sa part na to, sila yung tutulong sa dam natin para ma-resist yung water pressure. Anyways, dito sa atin, so chapter 3, primarily, ang ating aaralin kung paano i-analyze is yung tinatawag nating gravity dams. Ay, si gravity dams tayo. Focus tayo dyan. Okay? Sinisipin kasi ako eh. Okay, analysis of gravity dams. Analysis of gravity dams. Yeah. And so, to start, kunin ko muna yung figure ng gravity dams sa book. Okay. This is your gravity dam. Dito, una natin dapat tandaan, yung analysis natin sa gravity dams, we analyze only yung 1 meter length. 1 meter length. Dito na lang. Kumbaga, dun katulad dun sa hydrostatic force, sa curved and plane surfaces, sinasabi kasi doon per 4 meters, perpendicular length is 10 meter. Sa dam natin, kapag walang stated sa problem, ay kadalasan di kasi sinasabi. Pag wala, automatic na yun. Ang i-analyze mo, 1 meter length nung dam. Kumbaga, ito yung side view. Kung titignan mo siya sa perspective or titignan mo sa likod, you'll see, or yung i-analyze lang natin is itong 1 meter lang na to. Yung 1 meter strip lang na yan. Okay, this is 1 meter. Yan. Wala tayong pake kung gaano kalapad yung dam natin in actual. Ang i-analyze natin, yung 1 meter lang. Okay? Tandaan nyo lang, i-note nyo lang. 1 meter. Ayan. Unang-una, alamin natin, ano ba yung kadalasang tinatanong dito sa analysis ng gravity dams? Meron lang namang 4. Okay, 4 or 3. We have the factor of safety against sliding. And merong 4 na tinatanong. Yun lang, doon lang umiikot ang mga problem sa dams. So if you know how to solve yung 4 na yun, halos solve ka na sa dams. Kasi yun lang naman talaga yung tinatanong halos. Paikot-ikot lang doon, paulit-ulit lang. Factor of safety against overturning. And then factor of safety again, dalawa lang pala yun. Maximum and minimum foundation pressures. Yan. Pressures.
You have the factor of safety against sliding, against overturning, dalawa, and yung maximum and minimum, so dalawa rin. So, 4. So, nandyan lang sa 4 na yan. So, yan yung titinan natin ngayon. Paano sila isinosolve. Okay. Una start tayo kay factor of safety against sliding. Factor of safety. FS, factor of safety against sliding. So, let's say meron tayong dam. Simplihan lang natin. Ito yung dam mo. Ayan. Ay, gilid. Up. Ay. Up. Okay. Tapos, siyempre, may water. May water. Sabihin na rin natin, may tubig sa kabila. Ay, wala lang pala. Sige, kunyari, water. Yan. So, una mong gagawin lagi, identify natin yung mga forces na nag-act sa ating system. Diba? As engineer, ano na yan? Dapat ano yan sa'yo, parang nanginginig ka na kapag may nakikita kang mga figure. Uy, may forces dito. Gusto ko color red. Uy, may force dyan. Ano po yan? Force dahil kay water. Diba? Dito, uy. May weight dyan. Uy. Tapos, uy. Ano yan? Sige, isayin natin. Una ito. May tubig dito. Alam mo na to. Merong hydrostatic force. Yung mismong dam natin. Diba? Siyempre may volume yan. May unit weight yung material na ginamit mo dyan. Merong, siyempre may weight, may mass. Diba? Meron kang hydrostatic force. Okay, take note yung mga direction of forces ha. Siyempre nandito sa water, we know that the direction of hydrostatic force should be papuntang downstream. Okay? Ito yung upstream. Yung flow, siyempre pababa. Yung ating hydrostatic force, hindi pa ganun din. Tulakin niya yung ating dams or yung dam. Si weight naman, ito yung main resistance natin. Siya yung magre-resist. Tutulungan niya ma-resist yung hydrostatic force, the weight. And then, ito sa ilalim, siyempre reaction to. Ry, or pwede natin sabihin, ito yung normal force. Diba? Kung merong applied force sa taas, siyempre, may reaction yun sa ilalim. Lagi naman ganon. And dito sa kabila, in case lang na hindi mo naalala, meron dyan, friction. Right? May friction. Si friction, siya naman yung pipigil kay FH. Ngayon, ano connect yan sa factor of safety against sliding? So, itong factor of safety against sliding, siya yung magsasabi sa atin whether yung ating gravity dam will be able to resist yung sliding force brought about or brought by our water. Diba? Isipin mo to, may tubig dyan. Itutulak niya to, yung dam natin. Na-imagine mo yan. Itutulak niya. Mag-i-slide dyan. Kasi itong gravity dam natin, literally, nakapatong lang po yan sa soil. Hindi mo yan nilagyan ng pako dito sa ilalim para mag-fix. Nakapatong lang yan. As in, tinambak lang yan dyan. Yung shear weight natin, yung bigat natin, siya na yun. Siya lang yung pipigil dyan. Yung friction, siya na yun. Siya na yung pipigil. So, mag-i-slide yan kung magaan yung dam natin. May tendency siya to slide. So, anong gagawin? Okay, so pipigilan ng ating friction si hydrostatic force. Saan nakadepende si friction? Okay, friction. Friction is Us times N. Ba? O yung reaction natin. Us times N. Ibig sabihin, pagbigat ng ating weight ng dam, pagtaas ng resistance or pagtaas ng limiting friction natin.
yung friction na kayang dalhin. Ay yung maximum friction before siya mag-move. So, kung isipin mo, totoo nga naman, di ba? Kasi sa totoong buhay or sa reality, we tend or mahirap pagalawin yung bagay na massive, yung heavy. That's true for dams as well. So, pagtaas ng weight ng dam, pagtaas ng capacity niya. And mas bababa yung tendency na ma-reach yung general sense. Ang lagi niyong ilalagay dyan, nasa taas yung capacity, nasa ilalim yung demand. Kumbaga, ito yung kaya niyang dalhin, sa ilalim ito yung binibigay, o ito yung demand. Tama. So, laging goal natin, kapag may factor of safety tayo, lagi siyang greater than 1. Bakit? Gusto natin laging mas mataas si capacity kaysa kay demand. Diba? Kasi nga, kung ito ay less than 1 ang ratio, imaginein mo, pag less than 1 ang ratio, ano mangyayari? Mas mababa na si capacity kaysa kay demand. Ayaw mo yun. Okay? So, knowing that, para malaman mo ang factor of safety against sliding, check mo lang, ano kaya dito sa system natin ang mag-i-increase na capacity sa sliding motion? Isa lang naman. Si friction lang. Siya lang yung pipigil. Wala na iba. Okay? Si friction na. Huwag mo nang hanapin. Siya yung capacity. And this friction, siya ay naka-angkla or nakabase sa weight natin. Or particularly sa ating RY. Okay? Sa RY natin. Si N natin, siya na din yung RY. Kaya yung capacity, so this capacity, pwede natin siyang sabihin, ang formula niya as mu static friction times your Ry. Ano si Ry? Siya yung vertical reaction natin. Ito na, lahat ng mga forces natin vertical, pagsasama-samahin natin, siya yung ating ikatabi kay static friction. Okay? So, bakit sir hindi na lang po weight ang ilagay dyan? Kasi nga, merong times na merong tayong forces galing sa ilalim. Yan ang mangyayari kapag meron ding forces na paakyat tapos may pababa. Diba? Maka-cancel or some parts na weight ma-overthrow or mahaharang nitong upward force natin. So, hindi lahat ng weight magko-contribute sa reaction sa Y. So, mas maganda, ang gawin mo, mag-summation ka na lang ng forces vertical. Now, how about the demand? Ito naman, tingnan mo lahat ng forces na pwedeng magpa-slide sa ating dam. Hindi naman mahirap i-recognize yan. Kahit walang figure, actually, kaya mo yan. Di-describe naman. Kung may figure, mas madali. Hanapin mo lang lahat ng horizontal forces. Siyempre, huwag mo isama si friction at yung reaction kasi nga reaction na sila. Ang kailangan mong tingnan dyan, yung mga forces na nakatulak na from the get-go. Huwag yung sasama yung halimbawa W tapos minus mo si RY. Si RY nga yung kailangan natin. Pag sinabi reaction lang, literal. Pag nagbago yung applied force mo, magbabago yung reaction. Kasi nga, react siya, nagre-react lang. Now, sa demand. Check mo, ano ba yung tutulak sa tank ko? Sa dam? Sa FH. Yan. O paano pag may tubig din sa kabila ng dam? Di ba, kadalasan gano'n naman, kung may tubig dyan, magpo-flow yun sa kabila, may tubig din sa kabila. Huwag ka matakot. Ganun din naman ang gagawin. Kunin mo lang yung horizontal component ng force. Tapos, kunin mo yung net. Pag sinabing net, nakita mo na yung isa pa kaliwa, ang isa pa kanan. Ibig sabihin, some of the forces will be resist by each other. I-resist nila yung each other. Yung matitira, yun ang dadalhin ni friction.
Kaya ang ilalagay natin dyan, imbis na FH lang, ginagawa nating reaction sa X. Okay? Kunin mo ano yung net reaction sa horizontal. Kaya nga, ibig sabihin, in case lang na meron ding ibang forces maliban kay FH, kasi hindi naman fixed, ito ay typical lang. So what if merong forces kay X sa kabilang side? So baka magulat ka na. Kaya Rx ang ilalagay mo dyan. So huwag kang matatakot. Hanapin mo lang lahat ng forces na pwedeng mag-contribute sa weight, siya magiging Ry. Kapag mag-contribute or makakabawas sa pag-slide ng tank, kunin mo yung net reaction doon, siya na si Rx. Paano pala nga pala pag naka-curve? Pag may naka-curve, tulad nito, nakita mo, curve yan. Ano gagawin mo dyan? Baka nakalimutan mo na. Kasi solve natin last week. Yung force na yan ay gamma h bar times area din. Diba? Nakatagilid lang siya. Inclined lang siya, pero ito pa rin yung gagamitin natin. O ngayon, nakita mo nakatagilid. Yang kailangan mo, naka-horizontal at naka-vertical. Huwag kang matakot. I-component mo lang, di ba? Meron kang F cosine theta, F sin theta. Gamitan mo lang ng trigonometry para makuha yung angle. Okay ka na. Minsan nga may bigay pa na angle dito, hindi mas mabilis. Okay, in case lang na may ganon, huwag kayong matatakot. Isa pa. Tingnan nyo dito. Nakita mo sa part na to, yung weight 4. May naka-usli pa dyan na part ng dam. As you can notice, itong weight ng tubig, yes, so nagko-contribute pa din siya sa ating dam. So, ibig sabihin, hindi po exclusive na dapat ibig sinabing weight ng dam, literal na yung mga masonry lang i-consider mo. You have to consider as well kung meron mang water na kasama dun sa nagko-contribute. So, unang-una, observation. I-observe mo ang figure kung ano yung mga forces na dapat mong isama sa Ry and sa Rx. And itong factor of safety against sliding, simply, ang ginagawa mo lang dyan, kino-compare mo o kinukuha mo yung ratio ng ating capacity ng tank para ma-resist yung sliding force over sa kung gaano ba talaga kataas yung actual na force na mag-i-slide, papaslide sa ating tank. Okay? Ito na si Fs. Next, si FO or the factor of safety against overturning. Wait lang. Natubig. Factor of safety against overturning. Ayan. Ganun ulit. Hanapin mo yung capacity. Hanapin mo si demand. So, meron kang dam ulit. You have a simple dam. Okay? Yan. Ano ba ang mini-measure ng factor of safety against overturning? So, sinecheck mo naman dyan, ano yung mga, or ano yung, gaano ba ka-safe yung tank mo in terms of resisting rotational motion. Bakit? Because, as we know, yung tubig na to, diba? Nakita mo, uy, si FH, pwede niyang, yes, kapag nag-moment ka kasi dito, or kung i-consider mo yung actual na figure ng ating dam, itong FH, pwede niyang i-rotate, pwede niyang patamblingin yung dam natin kung hindi ganun kataas yung resisting force ng ating dam. Okay? Yung water, kayang-kaya niyang gawin yun. Kasi nga, meron tong height, di ba? And as we know, meron diyang moment na mapoproduce. Yung moment na yon, that moment that will cause the tank to overturn, tumaob, okay, tumingala, we call that
overturning moment. Ayaw natin yan. Pero wala tayong magagawa kasi kapag may tubig dyan, meron talagang mabubuong moment. O saan ka magmo-moment? Dito sa toe. Bakit? Kasi yan yung huling tataob, di ba? Imagine mo, may tubig dito. Kung ito man ay mag-overturn, saan yung huli? Yung toe. So, dyan tayo magmo-moment. Okay? Mas okay kasi dyan. Para mabuo natin or ating makonsider lahat ng forces. Okay? That is your overturning moment. Sometimes, meron din tayong mga forces sa ilalim. O sir, bakit po may forces sa ilalim? Ano yan? Ang tawag dyan ay uplift. Uplift force. Saan po galing si uplift force? Si uplift force, siya naman yung ating tubig na nagsip. Bakit? So alam natin, yung soil natin ay permeable. Ibig sabihin, pwedeng pasukin ng tubig. Okay? Sure na tayo dun. Pinapasok ng tubig yung lupa. Now, nakita mo, may water dito. So, hindi imposible. Actually, it really happens. Papasok si tubig dito sa ilalim ng dam. Kasi soil lang naman to. Diba? And that soil, alam mo yung sinasabi ni Blaise Pascal, di ba? Kapag same elevation, same ang pressure. So, sa point na to, dito na lang, same yung pressure. Pero as you go deeper, syempre bumababa yan. Bakit? Kasi nga may soil. Kung pure water yan, hindi magbabago ang pressure dito. But since may soil, hihina yan. Hanggang pagdating sa kabilang side, minsan 0 or minsan may konti pa. Magkakaroon siya ng konti pa sa kabila kung may tubig dito. Kung wala na, edi diretso mo na yan. Ano ba yan? Uplift force na yan. Ano yung mukha niyan? Balikan natin ito. Ito ang mukha ni uplift force. Pwede siyang maging mukhang trapezoid or magmukhang triangle. Ngayon, sir, okay na ako dun sa uplift force o galing siya sa tubig. Paano ko naman ngayon i-calculate si uplift force? Okay? Alam mo na yung tubig na nagsisip sa ilalim ang cause ni uplift force. Or dahilan. Paano siya kunin? Kailangan ganito yun. Si uplift force, siya ay equal to the area no UPD. Ito, uplift pressure diagram. Itong buong ito. Kukunin mo yung area niyan. Or should we say, yung volume. Okay? Volume. Pero, bakit area na lang ang nilagay natin? Kasi nga, ang analysis mo, 1 meter length lang naman. So, kahit i-volume ko pa yan, wala ding sense dahil multiply ko lang naman sa 1 meter. Diba? So, okay na tayo doon, area. Kasi siya yung area ng ating uplift pressure diagram. So, dragon natin dito. Oops. So, common dyan, pwedeng maging trapezoid, pwedeng maging triangle. Dito tayo sa triangle. Yan. So, sabi natin, si U or si uplift force, siya ay makukuha by getting or finding the area of the uplift pressure diagram. Now, ito ay trapezoid. So, pwede mo gawin, hatiin siya into two shapes. Isang circle, isang rectangle, and isang triangle. Sir, bakit po necessary pa na gawin yun? Bakit hindi na lang diretsong trapezoid? Wala pong problema kung gusto mong trapezoid. But notice, sa lahat ng mga forces natin, kinukuha natin yung distances ng centroid papuntang toe. Okay? Yung kabilang part ng dam, toe, ang kabilang heel. Ito ay toe. Ito ay heel.
Kailangan din alam mo. So, kinukuha natin yung location ng mga centroid ng weights, distance ni F papuntang toe, location ni U na uplift force papuntang toe. Now, kung naka-trapezoid yan, gagamitan mo na Varignon's theorem. Okay? That actually takes a bit more ng time natin. Pwede mo namang idiretso na or lagawin natin naka-rectangle at naka-triangle. So, alam mo naman na agad kung ano yung mga centroid ng shapes na yan. Yung area niya, mabilis lang yung resolve. So, therefore, kapag trapezoid, suggestion dyan, hatiin mo into dalawa. Okay, kahit sa structural theory, kung may bigyan na load sa ganyan si sir, alam niyo ang diskarte. Hatiin niyo. Pwede niyo hatiin into two triangles, o pwedeng ganito. Mahilig kasi magbigay ng ano yun, may hirap na shapes. So, hatiin mo na. Tulad ng sinabi ko, area to. Kaya po kayo matakot. Bakit may uplift pressure dyan? Alam mo na dahil siya sa tubig na nagsisip sa ilalim, yung shape. Paano nabubuo ang trapezoid na shape? Unang-una, identify natin. Lagay ko muna ng... Gayahin natin dito. Ito yung shape na yan. Ito. Ayan. Ayan. Okay, ito muna ha. Dito tayo tumingin. Kung area ang ating usapan, kailangan natin ng base. Diba? Ito, ang height na to. Ano yan? Kailangan natin ng dimensions. Okay. So, una-una, itong part na to. Ano yan? Huwag ka nang mag-isip pa. Ito ay sinasabi sa problem. Pag walang sinabi, pag sinabi lang may uplift force na sasama, automatic siya yung base ng ating dam. Kita mo naman, kinover niya yung buong base ng dam. Yan na si uplift force. Ay, uplift force, yan yung height ng ating trapezoid. Yung base. Kung minsan, hindi buong base. In case lang na hindi buong base, huwag kayong matakot dahil sasabihin naman sa problem. Halimbawa, sinasabi naman na ang uplift pressure mula dito hanggang dito lang. Okay ka na doon. Ibig sabihin, yung shape mo, ito na yung magiging height. Yan na yung magiging width. So, hindi mo kailangang ikatakot yung uplift force. You simply have more. Matadagdagan lang yung isa-solve mo. Pero in terms of complication or complexity, ganun pa din. Kunin mo lang yung area. So, alam mo na ito kung paano kunin. Diba? Base lang yan. Base ng dam or kung hindi given o kung hindi base, i-given naman sa problem. Okay. How about itong dalawang height sa magkabilang side? Huwag ka namang problema. Yan ay gamma h lang. Gamma h. Uy, gamma h ng ano? Gamma h nung fluid or liquid doon sa side. Dito sa part na to, anong h ang gagamitin mo? Hindi itong h na to. Diba? Ay dito po sa kabila. Yes, kung may water dyan, yung h ng water dyan, yun ang gagawin. Ayan. So, alam mo na, makukuha mo na ang area. Gamma h. Tapos, yung base. Baka, tatanong mo pa, paano kumuha ng area? Yan na yun. Yun na si uplift force. Kunin mo lang ang area nito. Okay, paano natin sisiguro? Tandaan mo, in actual, naka-volume talaga to ha. Volume talaga yan. But since 1 meter lang naman kasi, hindi na natin sinasama sa drawing. Gets mo na yun, 1 meter yung volume. Analysis natin yung unit. Para maniwala ka, unit analysis tayo. Ito ay uplift force. Force. Pag force, ano yan? Kilonewton or Newton. So, U is equal to area. O area nito. Ito ay gamma H. Yan ay pressure. So, kilonewton per square meter. Diba? Ano ang area nito? Hindi ko lang dito. 1/2, diba? 1/2 height or base na lang, 1/2 base times gamma H1 plus gamma H2. Diba?
or 1/2 times height, base 1 plus base 2. Yung sa trapezoid. Next. Tapos mo sa 1/2. And then, ang unit ng base, naka-meters. Uy, sir, parang ano to, kilonewton per meter yan. O di ka kasi nga 1 meter length, i-multiply mo sa 1 meter. Dahil volume talaga yung sinusukat mo dyan. Kaya tandaan, laging ganun ha. 1 meter length lang tayo. So minsan magtataka kayo, parang may kulang na isang unit. Bakit kilonewton per meter dapat na kilonewton? Nakalimutan mong i-multiply si 1 meter. In case na magtaka ka sa unit. Okay, kung kalilimutan. So ngayon, alam mo na, ay, okay, yung pala si uplift force. Area nga lang pala talaga. So wag ka nang matakot kung may uplift force. Hindi yan pahihirapin yung buhay mo. May extra step ka lang na gagawin, pero hindi siya mahirap. Kunin mo lang tong side na to. Gamma H yan ng water sa kabila. To then, gamma H ng water sa kabila. Tapos, yung width. Kadalasan base siya ng dam. Pag hindi naman base ang sinabi, tingnan mo lang sa problem. Okay? Maging matalas lang yung mata mo sa mga nakalagay. And kunin mo na yung area, okay ka na. Yun. Ito ngayon ang isang problema. Sir, saan po siya mag-a-act? Di ba kailangan mo ng distances? So, ginagawang concentrated load. Huwag ka na matakot. Kunin mo lang ang centroid. For sure, marunong ka nang kumuha ng centroid ng triangle at ng rectangle. So, doon mo lang ilagay. Tulad ng ginawa niya dyan. Yung isang uplift niya, yung naka-rectangle, nasa gitna yan. Kahit walang nakalagay na value, kita natin nasa gitna. So, B over 2 yan, kalahati. Yung sa U, 2, ng nasa triangle, kita mo yung distance mga bandang, kung galing kang to, 2/3. Okay? Centroid lang yan. Ngayon, balik tayo dito. Uplift force. So, kailan po magiging triangle? Yes, you guessed it right. Magiging triangle yan kung may gamma H sa kabila. Sa kabila, walang no water. Kapag walang tubig dyan, edi yung gamma H mo dito sa kabilang side, 0, di ba? So, kadalasan ganito. Sa mga setup ng dams, ganito, triangle yung shape. Kasi nga, kadalasan yung kabilang side, tinatanggal ng tubig sa problem. In case lang naman na may tubig, huwag kayo mag-panic. Okay? Extra step lang siya, pero hindi siya something na magiging komplikado na gusto yung solution natin. Madadagdagan lang siya, pero hindi niya pahihirapin ang gusto. Okay? You just have to, to get muna yung alam mo, tapos idagdag mo na lang yung huli, yung extra dyan. Okay? O saan to nag-a-act? Centroid lang ng triangle. Okay? Centroid. So, dito sa hydraulics, siguro napapansin nyo na, maliban sa formula na pinag-discuss ko dito, karamihan ng mga steps na ginagawa natin, more on solid geometry, kumukuha tayo ng volume. Plane geometry, kumukuha tayo ng areas. Statics, kumukuha tayo ng centroid and inertia. Lahat ng yun naaral nyo na, napagdaanan nyo na simula ng high school, yung iba nitong college lang. Pero lahat sila, hindi bago. Hindi siya bago sa atin. Lahat ng yun, naaral nyo na. Ibig sabihin, kung nahihirapan tayo, ang problema ay, yes, nasa fundamentals natin ang problema. Kasi lahat ng mga dinidiscuss sa hydraulics, lahat yan, naaral nyo na. Sigurado ako, naaral nyo na. At least once in your life, yung areas na yan, for sure, na-encounter nyo na yun. Yung inertia, na-encounter nyo na yun. Yung centroid, na-encounter nyo na yun. Hindi nyo lang siguro na-master dati. So, ngayon, i-master nyo na siya. Kasi, naaral nyo ng lahat yan. So, aaralin naman natin. Hindi mo natin nahayaan. Malibasa, inaaral nyo na, hindi na natin naaralin. So, aralin ko din natin. So, ibig ko na sabihin, kayang-kaya nyo na siya. Kasi, ano na kayo na, kumbaga, nasa mundo na kayo ng mga limaw, tapos yung sila aral yung mga pang-kids pa. Tuloy natin. Tuloy yung cursor. Alam mo na yung uplift force, ha? Pag hindi mo pa rin alam, sige, dali ka lang magtanong sa Anonymous. Pwede rin dito. Okay na. Yan. So,
Balik tayo sa overturning moment. Layo na. As you can see, yung uplift force natin, yes, pataas. Si FH, although horizontal siya, kung magmo-moment tayo sa to, yes, pareho silang igaganon yung ating dam. Gagawin nila, oh. Ay, pwede nila gaganon, gaganon si dam. Gaganon si dam. Okay. So, alam mo na ngayon. Okay. Itong dalawang to. Kung meron kang dumagdag dyan na forces, malabo naman, feeling ko ito na yung dalawang to ang kadalasan. So, in case lang, huwag kayo matakot. Initingnan mo, ay, ano kaya siya? Papabalik na rin niya ba yung tank niya? Or itatama niya lahat ng mga nagawang mali? Yun ay tinatawag nating writing moment. So, writing moment. Ang writing moment, diga may nagbabaliktad. Si writing moment, siya naman yung magbabalik ng nakaraan. Gagawin niya. Oops. Diba? Pag nag-moment ka sa toe, yung writing moment, siya yung magpapanatili stable ng ating dam. And for sure, na-imagine mo na ano yung mga magpapastable ng dam natin. Sino yun? Okay? Yung ating weight. Diba? Primarily, si weight talaga. Kasi nga, gusto mong pataubin gamit si uplift force at si FH, pero si weight, siya yung pipigil. Diba? For sure, nare-recognize nyo na yung shape niya yan ay yung kanyang direksyon. Gaganunin niya, Gaganunin. Gaganunin niya. Si weight, siya yung magbabalik. Gaganunin niya. Gaganunin na. Siya magpapaganon sa dam natin. Okay? Okay, alam mo na. Alam mo na, tawag doon, writing moment. Okay? Writing moment ang tawag sa kanya. So, ang gagawin mo lang, tingnan mo lahat ng mga forces. Ito bang force na to? Siya ba yung tatama ng lahat ng bagay? Or siya yung magpapataob ng dam ko? Alam mo na. Ano ka lang, ikot-ikot mo lang yung mga kamay mo. Oops, i-gleed mo lang. Check mo. Okay. Writing moment to. Ngayon, saan dyan yung capacity? Saan dyan yung demand? Alam mo na for sure. Yung demand natin, siya yung overturning. Diba? Overturning. Let's call the overturning moment OM. Yung writing moment, let's call that RM. Si overturning moment, siya yung demand. Siya yung negative. Siya yung ayaw nating mangyari mag-overturn. Si writing moment, siya yung ating capacity. Siya yung gusto nating marami. Siya yung gusto nating mataas. So, dapat ito ay greater than 1 pa rin syempre. Ayaw natin na mas malaki si overturning kaysa kay writing moment. So, para ma-sure natin na safe yung dam, dapat mataas ang factor of safety natin. Okay? So, later on, iisa-isahin naman natin paano isolve si RM, si OM, si RY, at si RX. Kasi yun yung kailangan natin, di ba? Kasi yung mu, basic na yan. Binibigay na nga sa problem yan eh. So, si RY, si RX, si RM, at si OM yung kailangan nating pag-aralan paano i-solve or kunin. Okay? Sige, lagyan natin ng ang harang ito. Okay. Next. Oops. Ngayon. Ano gagawin mo? Ganito. Kunin natin ngayon si RY. Paano ba kunin si RY, si RX, si RM, at si OM? RY muna tayo, RY. So, ito kasi yung apat na to, si RY, si RX, si RM, at si OM. Yung apat na yan, dyan lang yung halos need natin
Mas na-solve mo na silang apat, kaya mo na kunin yung Fs at yung Fo. And to tell you, ang analysis dito parang statics lang. Magsasamation ka lang ng forces sa Y, sa X, and magsasamation ka ng moment saan? Sa toe. Okay, sa toe ha? Okay, bakit po kasi sa toe? Ba't hindi pwede sa gitna? O, imagine mo, pag dito ka nag-moment, di lahat sila naging pa-rotation, di ba? Pag ganun, hindi siya accurate. So you just have to use your knowledge sa statics. Mare-recognize mo yan. Sa toe pala ako mag-moment. Kung hindi mo matanggap, tanggapin mo na lang. Totoo yan. Sa toe ka mag-moment. Kaya naman ang huling tataog, kaya goods lang. Diba? Pag tumambling to, si toe yung may iwan. Siya yung huling lilipad. Okay. So, ano si RY? Si RY, simply put, siya yung ating vertical reaction. Siya yung reaction natin sa y-axis. Diba? RY, si RY, siya ay pwede mo kunin by summation ng forces sa vertical. Reaction nga kasi siya. So, kukunin mo lang ang net force natin na nag-act sa vertical direction. As you can see, ang possibility lang na magkaroon tayo ng tagilid na load is kapag nandito nag-act yung load natin sa triangle na to. Pero in case naman may ganyan, okay lang. Kunin mo lang tong F tapos i-component mo lang. Diba? So, huwag kayong masyadong ma-overturn. Matatakot kapag may nakatagilid. Pero kung walang nakatagilid, hindi goods na goods. Kasi nga, pag nag-summation ka ng forces sa vertical, lahat naka-arrow, no? Naka-arrow na lahat. Diba? Okay, before tayo mag-continue, recognize muna natin ang figure. Itong kabilang side, upstream. Itong kabila, downstream. Pag sinabing downstream, doon yung tailwater, doon nagpo-flow, doon papunta ang flow ng tubig. Minsan may tubig dyan, minsan wala. Okay? Ang kahalagahan kapag may tubig, magkakaroon dyan ng force sa kabilang side. Kapag walang tubig, hindi walang force. Okay? Kapag may tubig sa kabila, magiging trapezoid ang uplift. Kapag may tubig, kapag walang tubig, hindi trapezoid, triangle lang. So in a sense, kapag may tubig dito, mas complicated yung analysis natin. Mas mahirap ng slide. Pero hindi impossible i-solve. I-add mo lang yung forces na na-develop dahil sa tubig sa kabilang side. Pero pag wala, GG, ito na yun. Nakita mo, may weight 1, weight 2, weight 3, weight 4. Okay. So itong weight 1, yung 2, and yung 3, ito ay weight noong ating mismong dam. Paano siya kinukuha? So weight is, alam mo na to ha, gamma times volume, di ba? Galing yan dito. Unit weight is equal to weight over volume. In case lang na nakalimutan mo. Pero ngayon, alala mo na. Okay. Ibig sabihin, anong gagamitin mo dyan? Kung gamma volume. Kapag itong concrete ang kinoconsider mo, di gamma ng concrete, di ba? Ano yung volume? Di ba yung volume, ano lang yan? Yung volume, area times yes, area times length. 1 meter to. Di pwede mo na itanggal yan. Ano na lang matitira? Si area na lang. Okay? Pero laging naka-kilonewton yan ha. Naka-kilonewton, naka-newton. In case na parang nagtataka kayo, sir, parang parang kulang ako ng 1 metro. Baka yung 1 meter na yun ang nakalimutan mo, multiply. Okay, 1 meter lang. Ayan, that is your weight 1, your weight 2, and weight 3. Sir, bakit pa hinati-hati, sir? Tulad ng sinabi ko kanina. Kapag ibubuo mo to,
mahirap hanapin, mahirap kunin si centroid, magva-Varignon's theorem ka pa. Kung go ka mag-Varignon's theorem, yes, that's okay. For sure, same lang yung sagot na makukuha mo. Hindi pwede maging iba ha, dahil iba lang yung ginawa mong step, dapat same pa din. So kung gusto mong itry, mag-Varignon's, tapos ihati-hati, why not? Kaya bakit kailangan na nakahati-hati or kailangan ng Varignon's? Dahil kailangan natin ang distance mula sa centroid papuntang toe. Para saan? Para mamaya doon sa moments. Diga magmo-moment tayo. So, kailangan natin ng distances para sa moment. Yan. Alam mo na kung paano kunin yung mga W. Gamma times volume. Area lang nito. Multiply mo sa unit weight ng concrete. Okay? Binibigyan naman sa problem. And in general naman, ang unit weight ni concrete ay 24. 24, 23. Bibigyan naman sa problem yan. If not, edi kung ano yung common na nakikita ninyo. Okay, so let's see. May discuss naman natin sa sample problems yan. So, alam mo na to si W1, W2, W3. Anyways, hindi ito, baka isipin nyo, laging W1, W2, W3. Nasa inyo yan kung paano nyo hahatiin. And also, depende sa shape ng dam. Kung iba ang shape ng dam, edi magiging iba ang distribution ng weights natin. Okay? So, nasabi lang dyan, para makuha si weight, gamma times volume lang. How about weight 4? Hindi po laging merong ganito ha, yung weight dahil sa water. Ito po ay nangyari dahil merong part ng dam na nag-extend. So, itong part ng dam na to, sa taas niyan, may nakapatong na tubig. So, kung i-imaginein mo, itong tubig na to, nagko-contribute ba siya sa pressure na nakikreate dito sa ilalim? Yes, diba? Nakapatong siya dun eh. Yung weight ng tubig dito, mata-transfer papuntang soil. So, kasama siya. Yung nandito, kitang-kita mo naman. Wala na. Okay? So, hindi laging may ganito, may weight dahil sa tubig na isinasama. So, tingnan nyo na lang ang figure. Makikita nyo naman yun, mara-recognize nyo. Ay, ito, parang, pag may na-feel kayong ganun, kasama nyo na. Yeah? Pero for sure naman, pag nagsasolve kayo ng maraming problems, makapapansin nyo yun, and hindi na kayo matatakot. Okay? Yung hesitation kasi natin, ang reason nun, kulang tayo sa solve. Hindi tayo sure kasi parang first time mo siyang na-try. Pero kung ikaw ay nakasolve na ng mga 5 hanggang 10 problem sa dams, for sure, mache-check mo, sure mo na yun. Ito, kasama to. Okay? So, okay na tayo sa mga weights. Yung distance nila, hindi na po mahirap yan ha. Kunin mo lang yung centroid, tapos isukat mo mula doon sa toe. Yung perpendicular distance. Okay, next. Si F. Saan to galing? Makatanong mo pa sa tatay mo. Itong F, ito ay hydrostatic pressure or hydrostatic force. Ano yun? Hydrostatic force, ano nga yun? F, gamma H bar, area. Yan na, okay na tayo dyan. Kahit nakatagilid ha. Let's say nakatagilid. Nakatagilid yung dam mo. Ano to? Ito yung resultant is still gamma H bar area. Pag nakatagilid, ganun pa rin, bago mo siya ngayon i-component. Baka kasi ang gawin mo, i-ganun mo, gawin mo siyang yung horizontal, yung F gamma H bar area mo. Hindi ha. Itong F gamma H bar times area na naka-horizontal is para lang sa horizontal. Kapag nakatagilid, i-apply mo yung inaral natin last week, yung inclined. Okay? Kapag nakuha mo na yung resultant ng inclined, bago mo siya gawing horizontal. Baka kasi idiretso mo na ng horizontal yung gagawin. Paano ang distance ni F, ni water? Excuse me. Paano ang distance? Yes. Naalala mo na to. H over 3. Di ba? H over 3 yan. Okay ka na dyan. Kung ayaw mo, manibala, i-drive mo ulit.
Okay, so okay na tayo sa lahat ng weights. Alam mo na kung paano kunin yan, ha? Alam mo na si F. Alam mo na si H over 3. Si uplift force. Yes po. Sir, kapag po meron pong water po dun po sa right side po yung may triangle. Apo. Ang Fy po dun ay F sin theta o F cosine theta po? Okay. I-drawing ko dito sa aking pilit, ha? Ito yung iyong naka-slide. Okay? Nandito si force. Ito yung ating resultant. Tandaan yung gamma h bar data. Gamma h bar area natin sa incline. Resultant to, ha? So, ibig sabihin, kung gusto mong makuha si FH, iko-component pa natin. May FB, may FH. Ngayon, tandaan natin, kapag tayo magko-component, nakadepende yun sa angle na gagamitin natin. Kung ito po ang angle na gagamitin mo, kung angle na yan, ay in case na nakalimutan, para pasimplihin yung buhay. Kung nakalimutan mo, meron tayong tinatawag na parallelogram law. Parallelogram law. Sa mechanics kasi ito, hindi ko alam kung naituro sa inyo pero okay lang yan. So, ito yung ating resultant. Ito yung ating isang force, si FH. Itong FV, pwede mo siyang ilagay dito. Hindi talaga ganito yung sinasabi ni parallelogram, pero ito yung essence. Diba? Parallelogram, tapos nagiging triangle. Si theta mo, ito yon. Kapag ito yung theta ang gagamitin mo, ano mangyayari? Si H magiging cosine. So FH is your F cosine theta. Si FB naman is your F sin theta. Pero tingnan mo, kung ito yung gagamitin natin, si alpha, maging iba, di ba? Kasi ito na si F, ito si FB, ito si FH. Okay, ano ba yung ginawa natin? Nilipat lang natin si FH yun sa kabila. Yan. Sa parallelogram law po, sa mechanics, wala pong difference yan. Kaya nilipat lang natin sila. Nilipat mo lang yung location, pero yung component, yung magnitude, same pa rin. Ang purpose lang nun ay para makuha ang components natin. In actual, yung application ng force dito pa din, ha? Nilipat lang natin para makuha natin ng mas mabilis. Ngayon, kapag nandito si alpha, what will happen? Yes, babaliktad na. Bakit? Kasi yung ating adjacent na angle, si FB na. Yung opposite natin, si FH na. So magiging, yung FH natin, siya na si F sin. Kasi siya na yung opposite ng angle. Si FB, siya na yung cosine. Kasi siya na yung naka-attach doon sa angle. Siya na yung katabi. So yun ang palatandaan ko. Depende sa inyo. Ang palatandaan ko, kung saan ako magko-cosine, depende sa angle. Kung ano yung katabi ng angle, iko-cosine ko yun. Pagkatabi niya AFB, siya yung iko-cosine ko. Ngayon. Yes po. Sir, yung theta po ba sa pagitan ng FR at FH ay same po sa theta po sa toe? Theta ba? Theta? Yes po. Yan. I believe, no. Ang same po na theta na yan, ito tayo. Uy. So, kapag meron tayong perpendicular line, perpendicular to. Yan. And meron tayong theta, ang same po niyan ay itong angle na to. Yan yung same. Paano yan? Paano? Kung mahihirap, meron derivation na mahaba. Pero kung gusto mo ng mabilis na way, ganito ang gawin mo. Oops. Ay, sumama ka. Huwag kang sumama. Ito lang yung kasama natin. Parang siya. Ayaw sumama. Gusto kong ito lang Ayaw kasama yung maliit. Now, kung ayaw mo mahirapan, itagilid mo yung nakita mo? Ang nangyari. Yun ay kung ayaw mo yung derivation. Ang gawin mo, iikot mo na lang yung angle natin.
Diba? Yan ang easy way na pag-distinguish kung saan ka magsisame ng angle. Itagilid mo parehas. Balik natin. Diba? So ito, huwag kayo malilito, baka ito yung ilagay ng theta. Ito yung easy way, okay? Kung gusto niyo ng hard way, yung pangmalakasan, i-derive nyo using trigonometry. May trigonometry, ano naman yan, diskarte. Pero hindi na natin gagawin dito. Gagawin mo lang yun, mag-manipulate ka lang ng mga angles. Pero yun nga, actually, hindi nyo na kailangan tumagilid. Basta makita nyo yun, may nakita akong nakaganyan. Tapos may nakaganon. Theta to. Automatic, yung kasame niya ay ito. Automatic yan, laging ganyan. And itong concept na to, lagi nyo itong mga encounter. Sa RCD, hindi ko alam sa RCD. Sa steel. Hanggang for the exam, makagamit nyo yan. So automatic na yan dapat sa inyo at this point. Kapag may angle at may perpendicular na nakatutok sa kanya, yung angle niya na same is yung naka-attach sa Y. Kumbaga parang bumaliktad. O paano naman kapag ang slope ang binigay? Naka 3, 4, 5 slope. Tapos may naka-perpendicular. Yes, ganun din. Babaliktarin mo lang. Kanina si 4, siya yung nasa horizontal. Siya yung ilagay mo dun. Yung 3 na naka-vertical, siya yung ilagay mo dun. Okay, ganun lang. So ngayon, hindi na kayo malilito. Okay, kung ayaw mong maniwala, hindi mo matanggap, tanggapin mo na lang. Yung theta na to, equal silang dalawa. Pinapabilis na yung buhay. Habang hindi mo pa nag-gets, tanggapin mo muna. Hanggang sa mag-gets mo na, di okay na siya. Ganoon ako eh. Hindi ko pa kasi mag-gets nung una. Tinanggap ko muna, okay. Ganito siya. Equal siya. Tapos eventually, nag-gets ko na rin kung paano siya nangyari. Okay, tandaan lang yung figure na yan. Itagilid mo lang. Gawin mo sa exam, dala ka protractor. Sukatin mo. Anyways, sana ba? Sana tayo napunta? Dito. Saan tayo natapos? Dito. Yan. Okay ka na kay F? And alam mo na yung mangyayari sa kabila in case. Ito na rin yun. Yung pinag-discuss natin ngayon. Yan na yun. Madalang naman mangyari yun. Pero syempre, since alam naman natin yung exams ay unpredictable, hindi at least alam mo na. Kapag nangyari siya, hindi ka magugulat. Ba, yun yung ayaw mo. Magulat ka na habang nagre-review ka. Huwag ka lang magulat sa exam. Yun yung i-goal mo. Kasi yung review, walang grade yun, hindi graded. Kaya kahit magkamali ka dun sa pagsusolve, magulat ka na sa magulat sa lahat. Walang mangyayaring masama sa'yo. Pero iba, kapag sa exam nangyari yun, may bearing yun. At ang malala pa, kapag major exam, 30% yun ang grade mo. Kaya ayaw mo na magulat ka sa exam. Okay? Kung nasa sa'yo yun. Pick your poison. Kung gusto mong sa exam ka nagugulat, edi, why not? Diba? Prepared na. Kaya ka tayo nagre-review. Prepare tayo sa worst. Mas okay na yun. Mahirapan ka habang nag-ano ka ngayon, nagre-review ka. Para sa bakasyon, sarap ng buhay mo. Sarap magpasko kaya na walang bagsak. Pasko bagong taon, masarap. Anyways, alam mo na itong Yu. Na-solve na natin si Yu kanina. Area lang yun na. Huwag na kayong matakot. Yung distance niya naman mula to, centroid lang. Mula centroid. Kaya at this point, for sure yung centroid. Ano na yun sa inyo? Pang kids na yun, naganap. Ngayon. Ano itong RY? Okay, alam mo na yan, si RY. Reaction niya na. Ito nga pala. Reaction. Si RX, hindi yung sa X naman. Ito, isa-isahin natin. Summation tayo ng forces vertical. Considering, ito lang. So, in case lang na may ibang figure, i-check nyo yun kung paano siya. Diba? Kumbaga, wala kasing fixed na formula. Depende siya sa setup ng dam natin. Iba-iba kasi yung shape ng dam, kaya ang hirap gawa ng isang formula. So, dito tayo sa general. Yung RY, summation siya ng forces vertical. Tingnan mo. So, RY is equal to. Ang maganda dyan, yung mga pa-downward, siya yung gawin mong positive, yung pataas, i-minus mo. Okay? Kumbaga net force. Net. Pag sinabing net, ano yung matitira kapag pinag-minus at pinag-add natin lahat ng mga forces vertical? Siya na yung RY. Okay? So regardless to kung negative or positive si RY, wala tayong pakialam. Basta RY. Magnitude ang usapan dyan. Pero, kadalasan naman po si RY positive. Kung ang ilalagay mong positive ay CW, yung mga weight natin.
Yan. Kasi gano'n naman talaga. Hindi po pwedeng mas mataas yung uplift force kaysa sa W, ha? Kasi kapag mas mataas yung uplift kaysa sa weight ng ating dam, lumipad na yung dam natin. Diba? So, lagi dapat lamang si W kung nasa ayos na kalagayan yung gumawa ng dam. So, laging positive yung lalabas dyan. Diba? Plus minus lang. Basic talaga ng hydraulics. Oo, basic talaga ng hydraulics. 1. W1 plus W2. May nakita ka. Oops. May U. Ilagay mo na rin. Minus mo nga lang. Kasi pataas sila. Yung W, pababa. O, ito na yun. Yan na si RY. Diba? Ano ang mahirap na part? Yes, yung mahirap na part, yung pagkuha ng volume, pagkuha ng area. Yun na yung mahirap na part. Yes, sir. Sinundo na yung susi niya eh. Sinundo na. Parang hindi nagkukusa at tumaas. Kalimutan ko. Hindi sinundo. Kalimutan ko, busy kasi ako tao. Nakalimutan ko yung balik na tao. Sinundo na sir. Sino mo na? Si Sir Harold? Si Ma'am Maro. Kalimutan ko ibalik. Buti dito ko naiwan. Hindi ko dinala sa bahay. Naiuwi ko nga yun. Okay, anyways. Ito na nga ako. O, yan. Di ba ang mahirap na part? Pagkuha ng volume and ng area. So, alam mo na ang kailangan mo i-practice. Pagkuha ng volume at pagkuha ng area. Kasi si RY, i-add mo lang yun. I-multiply kasi sa unit dito. Kaya-kaya mo yan. Next, RX. So, sa RX, kailangan mong ma-recognize lahat ng mga forces na nag-act horizontally. Hindi kasama si RX kasi siya nga yung hinahanap mo. Baka i-minus mo siya doon. Hindi magsisiro yan. So, si RX, equal siya sa lahat ng forces horizontal. Ano yung mga horizontal dito? Sa case na to, isa lang. So, in case lang na may water sa kapila, hindi kukunin mo din yun. Wala naman kasi. Wala mo na. Yan na yun. Isa lang siya. Si F lang. O, sa case na to, siya na yun. Diba? Most of the time, ito na yun. Yung FH, yung hydrostatic force natin. Okay ka na kay RX. Ito si RY, ito si RX. Next, si writing moment. Yan. Kapag writing moment, ang titinan mo, lahat ng mga forces na or lahat ng moment that will make your dam stabilize or more stable. So, hanapin mo si Tow. Okay, ang palatandaan nyo kay Tow, hindi dahil siya ang nasa right, ha? Baka, ano ba to? Right, oo. Baka sabihin mo, nasa right, Tow yan. Hindi. Si Tow, siya ay nandoon sa opposite ng upstream side. Yun ang palatandaan nyo. Kasi what if ang dam nyo ay binaliktad? Baka ganito. Dito yung upstream. Baka ito pa rin si Tow mo. Mali ka na. Si Tow ay nandito na sa kabila. Yan. Okay? Ganun lang yun. Ibig sabihin, pwede mag-iba yung rotation ni RM. So, ang palatandaan mo dyan, hindi yung rotation. Ang palatandaan, sino ba sinasabi ko? Yung sinasabi kong word. Ang sinasabi ko, ano yung magpapastable ng dam mo. Okay? Si Tow, hindi siya yung nasa right. Siya yung nasa opposite ni upstream side. Si Hill, siya yung nasa opposite ni downstream side. Okay? Para hindi lang kayo malito. Baka pag binaliktad yung mukha ng dam sa exam, bumaliktad na rin yung sagot nyo. Ay, ito naman. Okay. So, RM. Ano po ang magpapakos ng stability sa ating dam? Di ba? Ano yun? Sa case na to? Pag ganun? Pag ganun? Hindi ko makita yung cursor. Hinanap ko lang. Pag ganun. Diba? Ano yun? Ano yung forces na yun? Okay. Si W1, si W2, si W3, si W4. Kunin mo lang yung moment. W1. Ano ang moment arm ni W1? Yung. Saan ka magsusukat? Mula centroid ni W1 or kung saan nag-a-act si W1, kadalasan or lagi naman sa center of gravity lang yun. Papunta dito. Ang tawag dyan, sa toe natin. Okay? Sa kapantay nito. Ulitin mo lang. Diba? Tapos sa water, ganun din. Okay? Ito tandaan nyo, kapag weight
Mass ang pinag-uusapan. Ang point of application niyan ay laging nasa center of gravity. Nasa center of mass. Kapag hydrostatic pressure dahil kay water, yun ay nasa center of pressure. Magkaiba po yun. Kapag horizontal, siya ay nasa center of pressure. Kapag weight, siya ay nasa center of gravity. Okay, baka mapaghalo nyo. Magkaiba yan ha. Yung F natin sa center of pressure, yung horizontal. Kapag yung weight, yung mass, siya ay nasa center of gravity. Okay lang, ganun. Pero tatanggalin ko ba? Okay. Alam mo na paano kunin si RM. So, pwedeng humaba yan kung maraming weight or hotdog yung mukha ng damo. Pero kung simple lang naman, yan na yun. Next, OM. Okay. Itong dam, walang ka-challenge sa inyo. Kayang-kaya nito. Basta pag nyo siyang, alam mo yun yung problema kasi minsan gusto mo pag nakita mo yung problem, isang tingin mo, masolve mo agad. Kaya hindi ganun. Ang diskarte dyan, isa-isahin mo. Once sa ulado mo naman yung formula, alam mo na yung formula ng factor of safety against sliding, overturning, sa ulado mo yun, wala ka ng problema kasi iisa-isahin mo lang. Kunin mo si RY. Huwag mo muna isipin yung iba. Kunin mo si RX. Iyaan mo muna yung iba. Si RM, si OM. Para hindi ka ma-overwhelm sa figure, sa haba. Minsan kasi ang haba ng text, isang paragraph, parang essay yung tanong. Pero yung pinapahanap lang pala si factor of safety against overturning lang. So yung iba, na-overwhelm dun kasi bakit ang haba? Parang nakakatakot yung problem. Pero wag ganun. Isa-isahin mo. Para hindi ka ma-overwhelm. Ganun lang naman kasimple yun. Ganun talaga pag simula pa lang. But as you solve lots of problem, darating sa point na, ay, pang kids pala itong dams. Ganun yun, darating kayo sa point na yun. Yung mga hydraulic problems natin dito, pag kinumpare mo sa mga nasolve mo na sa ibang subject, pang kids, madali yung hydraulics. Okay? Overturning. The opposite lang ng RM, ano ba yung mga baliktad ang nagawa sa buhay mo? Ganun. Oops. Yan. Base dito, meron tayong FH dahil sa water. Ano ang kanyang moment arm? H over 3. Okay? Ano pa? CU. Kadalasan naman, trapezoid lang yan at triangle. Di madali na yun para sa iyo, di ba? Kunin mo lang ang centroid. U1, Z1. Ayun yung distance. Distance ni uplift force 1 sa toe. Plus U sub 2, Z sub 2. Ay, ito na yun. Ito na ang lahat ng yun. Diba? So, okay. Balikan natin ng konti. Ganito ang gagawin mo kapag ang tinanong sa atin ay FS or FO. Okay? Ito yung gagawin mo. Unang-una, pag may figure, goods ka. Pag walang figure, mas maganda i-drawing mo muna ang figure. Pero kung may figure na, okay ka na. Yun yung unang mong gagawin. Next, alalahanin mo ang formula. Kung naalala mo na itong formula, okay ka na. Kasunod mong gagawin, identify mo lahat ng forces na nag-act sa dam mo. At check mo isa-isa. Kung yan ay magulong shape ng dam, hindi mo maintindihan, hatiin mo sa mga shape na alam mo kung paano kunin ang centroid at yung area. Kadalasan, triangle at rectangle. No matter kung gaano karami ang gawin mo, nasa sayo yan. Eh, syempre, mas maganda kung mas konti kasi nga, mas pasisimplihin ang solution mo. Pag okay ka na sa mga parts na yun, na-identify mo na kung meron mang water, kung meron sa kabila, identify mo yon. Yan, kung may uplift, check mo din. Pag na-check mo na lahat ng forces, tingnan mo naman ngayon, ano yung mga forces na pababa, pataas, pa-horizontal. Pag nalaman mo na yon, time na para isa-isahin mo sila. Okay, huwag mong biglain. Isa-isa lang. Kunin mo yung unang weight. Pangalawa, ay ikaw na bahala kung ano unahin mo. Pwede mo lagyan ng mga numbering para alam mo kung ano yung pagkakasunod-sunod na kukunin mo. Kunin mo yung isa, ubusin mo yan. Unahin mo si weight. Ikaw bahala kung anong gusto mo unahin. Sunod mo si FH. For sure, alam mo na ito lahat. Turo na lahat yan. Gamma volume, gamma H per A, alam mo na lahat yan.
Tapos, yung uplift force, kung meron man, isama mo na din. Kunin mo yung area. Yun na yun. And then, pag alam mo na si force, kunin mo naman ang distances nila. Actually, pwede mong isabay yun. Pagkakuha mo ng weight, kunin mo na rin si distance niya papuntang toe. Okay? Kunin mo na yung distances. Yan. Pag nakuha mo na lahat ng distances, mas maganda ilista mo sila ng naka-organize. So, diskarte ko, nilalagay ko dito yung weight, nilalagay ko dito ang distances. Ang kagandahan nun, hindi ako na overwhelm. Tsaka, ang genius ng solution. Kapag meron ako nakalimutan, pwede kong balikan. Ay kasi maganda, maayos yung pagkakapatas ng mga solution. So, ilalagay mo, iisa-isahin mo yung distances. Pag okay ka na sa lahat ng distances, kunin mo si RY. Alam mo na kung paano kunin. Si RX, okay ka na doon. Si RM, bakit madali na? Kasi meron ka ng weight, tapos nakalagay na yung distances. Diba? The same is true for OM. Pag nakuha mo na sila, yes. Pwede ka na mag-FS, pwede ka na mag-FO. I-challenge na lang kung merong mga loading sa kabilang side. Pero hindi naman yung super papahirapan. Hindi mahirapan na sobra doon. Dahil naaral nyo na kung paano siya kunin. Last lesson. Kaya alam mo din kung paano kunin ang centroid nun, ha? Madali lang din. Tulad ng ginagawa nyo nun. Ganun din yun. Practice nga lang talaga kung hindi ka pa sanay. Okay? So, for today, for this morning, hanggang dito muna tayo. Then mamayang hapon, doon tayo sa maximum and minimum foundation pressure. Tapos malamang may time pa matitira, magsasolve na tayo. Para bukas, baka 1 hour lang tayo bukas. Or kung matapos na natin, hindi natin kaya tapusin ngayong araw. Hindi bukas, kunti na lang. Mga isang problem na lang bukas. So bukas? Oh, ganun. Okay, so, yes. May magtatanong, bilang ako ng 10. Kung anong magtatanong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala magtatanong. Okay. So before we end, alam mo na ang gagawin before tayo mag-end. Alam mo na, di ba? Before tayo mag-end. Sabihin ko pa? Alam mo na yan. Okay. 5, wait lang. Sinisave ko lang yung file natin. Okay. Okay, open cam tayo.